Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas o matagal nang nagreretiro, pakinggan niyo po ako ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong pension ngayong February 2026 na baka hindi pa ninyo alam. Narinig niyo na ba ang usap-usapan tungkol sa posibleng 3,000 adjustment sa pension? Totoo ba ito o fake news lang? At mas importante pa dito, sino ba talaga ang qualified na makatanggap nito? Maraming seniors ang naguguluhan ngayon kasi may iba na nakatanggap na ng dagdag na pera sa kanilang pension, pero may iba naman na wala pa ring natatanggap kahit entitled sila. Nakakalungkot isipin na may mga lolo at lola natin na hindi alam na may karapatan pala sila sa dagdag na benepisyo, at dahil sa kawalan ng impormasyon, nawawala lang sa hangin ang pera na dapat ay sa kanila. Kaya ngayong araw na ito, maglalaan ako ng oras para ipaliwanag sa inyo ng malinaw, step by step, para maintindihan ninyo kung sino ang qualified, magkano ang matatanggap, kailan ang payout, at paano ninyo makukuha ang bawat piso na nararapat sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng mahirap na technical terms o komplikadong paliwanag. Magsasalita ako sa inyo na parang nakaupo lang tayo sa hapagkainan, nag-uusap ng simpleng usapan tungkol sa isang napakahalagang bagay na apektado ang inyong buhay at kinabukasan. Okay, magsimula tayo sa pinakaimportante. Totoo ba ang 3,000 adjustment na ito? Ang sagot ay, pero may mga kondisyon. Hindi lahat ng SST pensioner ay makakakuha ng ganito kalaking adjustment. Ang 3,000 na ito ay hindi automatic na idadagdag sa lahat. Ang adjustment na ito ay bahagi ng tinatawag na Pension Increase Program ng SSS na nagsimula noong nakaraang taon at ito ay nakabatay sa inyong contribution credits at kung kailan kayo nag-apply para sa pension. Halimbawa, kung kayo ay nag-retire na noong 2020 o mas maaga pa, at ang inyong monthly pension ay nasa 5,000 lamang, posibleng qualified kayo sa adjustment na ito dahil base sa bagong computation ng dapat mas mataas ang inyong natatanggap kumpara sa dating formula. Pero kung kayo naman ay bagong retiree lang na nag-apply pa lang noong 2024 o 2025, malamang na nakabase na ang inyong pension sa bagong rates, kaya hindi na kayo covered ng retroactive adjustment na ito. Ngayon, paano ninyo malalaman kung kayo ba ay qualified? Una, tingnan ninyo ang inyong pension amount. Kung ang inyong monthly pension ay mas mababa sa 6,000 at nag-contribute kayo ng mahigit 20 years at malaki ang tsansang qualified kayo. Pangalawa, kung nag-retire kayo bago ang 2023 at hindi pa kayo nakatanggap ng kahit anong adjustment simula noon, qualified din kayo. Pangatlo, kung ang inyong pension ay hindi pa na-adjust simula nang mag-increase ang minimum wage at cost of living sa bansa, dapat kayong mag-inquire. Ang problema kasi, hindi automatic na nagpapadala ng notification ang SSS sa lahat ng qualified pensioners. Kaya kailangan ninyong kumilos at mag-follow up mismo para makuha ninyo ang adjustment na yan. Ang payout schedule ng adjustment na ito ay sumusunod sa regular pension schedule ng SSS. Kung dati kayong nakakatanggap ng pension tuwing 10 day of the month, doon din dapat dumating ang adjustment nyo, pero baka hiwalay na transaction. Ibig sabihin, sa February 2026, ang regular pension nyo ay darating ng February 10, tapos ang adjustment naman ay baka dumating ng February 15 o 20, depende sa processing ng SSS. May mga seniors na nakatanggap ng adjustment nila ng isahang bagsak, yung tinatawag na lump sum, na sumasaklaw ng lahat ng buwan na dapat silang nakatanggap na ng dagdag. Kaya kung qualified kayo at hindi pa kayo nakakatanggap, huwag kayong magpanik agad. Minsan delayed lang talaga ang processing, pero siguruhing nakamonitor kayo sa inyong bank account o sa kung saan man kayo tumatanggap ng pension. Pero heto ang kailangan ninyong bantayan, ang mga possible clawback o deduction. Ano ibig sabihin nito? Minsan, may mga pensioner na sobrang nabigyan ng adjustment dahil sa error sa computation. Pagkatapos ng ilang buwan, makakakuha sila ng notice mula sa SSS na may overpayment daw at babawasan ang susunod nilang pension para mabawi ang sobrang naibigay. Nakakalungkot pero nangyayari ito. Kaya ang advice ko, kapag nakatanggap kayo ng malaking adjustment na parang masyadong mataas, mag-inquire kayo agad sa SSS para i-verify kung tama ba talaga ang amount. Mas mabuti nang maaga ninyo malalaman kung may error, kaysa magulat kayo na kinaltasan na pala ang inyong pension nang hindi ninyo alam kung bakit. Mayroon ding hidden benefits na hindi alam ng maraming seniors.
Halimbawa, bukod sa pension adjustment, may additional benefits din ang ISS para sa seniors na may mga dependents na may kapansanan o para sa mga pensioner na nag-qualify sa funeral benefit o sa provident fund. Kung may anak kayong may permanent disability, pwede kayong mag-apply ng additional dependents pension na hanggang 1,000 per month. Yan ay bukod pa sa regular pension ninyo. Maraming hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam na may ganyan. Kaya habang nandyan na kayo sa TSET office o nag-inquire online, itanong niyo na rin ang lahat ng posibleng benefits na pwede ninyong makuha. Tungkol naman sa taxes, ang good news ay ang ISF pension ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang inyong pension income ay hindi nabubuwisan ng gobyerno. Pero kung kayo ay may ibang source of income, halimbawa rental property o business, yun ang taxable. Kaya huwag kayong magugulat kung may tax forms na kailangan ninyong isubmit pag may iba kayong kita bukod sa pension. Pero ang pension mismo, ligtas yan sa tax. Ngayon, kung kailangan ninyong pumunta sa TSET office para mag-follow up, heto ang mga tips ko para hindi kayo mahirapan. Una, pumunta ng maaga, mga 7 oras just pa lang para hindi kayo mahaba ang pila. Dalhin ninyo ang ISS number ninyo, validly, at kung mayroon kayo, yung pinakabagong pension stub o bank statement na nagpapakita ng inyong pension transactions. Pangalawa, kung kaya ninyong mag-online inquiry, gawin ninyo muna bago pumunta para malaman ninyo kung ano talaga ang status ng adjustment ninyo. May online portal ang ISS kung saan pwede ninyong i-check ang inyong pension details. Pangatlo, kung mahina na ang katawan ninyo at hirap na kayong pumila, pwede ninyong ipadala ang inyong representative na may authorization letter galing sa inyo. Legal yan basta kompleto ang documents. Para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income, heto ang mga strategy na pwede ninyong gawin. Una, ay enroll ninyo ang inyong pension sa bangko para automatic ang credit sa account ninyo. Mas ligtas at mas madali kaysa mag-claim ng check. Pangalawa, kung may option na quarterly payout, compute ninyo kung mas beneficial ba sa inyo yun kumpara sa monthly, lalo na kung may additional interest. Pangatlo, kung may contribution months pa kayong kulang para sa mas mataas na pension bracket, pwede pa kayong magbayad ng voluntary contribution para tumaas ang final pension ninyo. At pang-apat, huwag kayong mahihiyang magtanong at mag-follow up. Ang pera ninyo yan, pinagpaguran ninyo yan ng maraming taon, kaya karapatan ninyong malaman kung nasaan at magkano ang dapat ninyong matanggap. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, nais kong sabihin sa inyo na huwag kayong mapagod sa pakikipag-follow up sa inyong mga benepisyo. Deserve ninyo ang bawat piso ng adjustment na yan dahil yan ay resulta ng inyong decades of service at contribution. Ang February 2026 ay may dala ng pag-asa para sa maraming pensioners na matagal nang naghihintay ng adjustment. Kaya ngayong alam ninyo na ang detalye, kumilos na kayo. I-check ninyo ang inyong eligibility, mag-follow up sa TSES, at siguraduhin hindi kayo maiiwan. Share ninyo rin ang information na ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na seniors din para silang lahat ay maging aware. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Ingat po kayo palagi at sana ay makatanggap kayo lahat ng adjustment na nararapat sa inyo. Hanggang sa muli, mga lolo at lola, God bless you all.